Naranasan mo na bang magtrabaho ng husto? Yung tipong isa o dalawang trabaho pa, pero sa dulo, parang kulang pa rin. Baon pa rin sa utang. Bakit kaya ang daming masisipag na Pilipino parang nananatili pa rin sa kahirapan? Isang napakabigat na tanong yan. 'Di ba? Ngayon, susuriin natin ang isang materyal na nagbibigay ng medyo kakaibang sagot. Hindi lang daw kasi ito tungkol sa sahod o sa ekonomiya. Hindi raw. Ang sinasabi rito, tungkol daw ito sa isang bagay na nasa isip lang natin, isang psychological trap. At yan ang misyon natin ngayong. Ang misyon natin ay pag-usapan yung mga idea mula sa source na to para maintindihan natin kung paano yung takot at yung ilang nakasanayang kultura ay maaring maging hadlang sa pag-asenso natin. Oo. Titingnan natin kung bakit yung pag-iwas sa problema sa pera ay mas nakakasama pa kaysa sa pagharap dito. Okay, sige. Let's unpack this. Isipin mo to, oras na para tingnan yung bank account mo o kaya bayaran yung mga bill, pero imbis na gawin mo, parang may kaba, may bigat sa dibdib mo. Oo, yung pakiramdam na yan. Kaya ipinagpapabukas mo na lang. Sabi sa source natin, hindi raw yan katamaran. Hindi, may tawag dyan. Ito yung tinatawag na psychological barrier na dulot ng takot. Ito raw yung dahilan kung bakit sadyang iniiwasan ng isang tao na tingnan yung mga bayarin niya. Ah, Yung utang, yung bank balance, kasi grabe yung kaba. here's where it gets really interesting. Kasi may kabalintunuan dito, di ba? Akala natin, kapag hindi natin tinitingnan yung problema, parang panandalian tayong nakakaramdam ng ginhawa. Temporary relief. Oo. Pero, sa katotohanan, lalo lang nitong pinapabilis ang pagbagsak ng financial na kalagayan natin. Exactly. Nagiging isang cycle siya na mahirap takasan. So paano yun? Anong unang dapat gawin? Sabi sa source, ang pag-amin. Yung pag-amin mo na may takot kang harapin yung mga numero, yan daw yung pinaka-critical na unang hakbang. Ah, yung awareness muna. Oo, dito nagsisimula ang paggiba sa mga mental block na yan. At alam mo, habang pinag-uusapan natin to, parang may sarili tayong version yan dito sa Pilipinas, no? Madalas nating marinig yung bahala na. Naisip mo ba kung paano yan nakakaapekto sa paghawak natin ng pera? Nako, yan. What's fascinating here is yung bahala na madalas nagagamit bilang dahilan para hindi na kumilos. Para hindi magplano. Oo, imbes na maging paraan ng pagpapakita ng pananampalataya, ang resulta, isang passive na approach sa pag-ipon o pagpapalago ng pera. Teka, paano nangyayari yon? Kasi dahil sa paniniwala na ang yaman ay parang nakatagda na, hindi pinagsisikapan. Ah, swerte-swerte lang. Parang ganun. Nabubuo yung isang mental block na pumipigil sa atin na gumawa ng mga proactive na hakbang tulad ng financial planning. At ito mismo ang nagpapatindi sa takot natin sa kakapusan. So, nagiging justification yung bahala na para sa inaction. Pwedeng maging ganun. Okay, so yan yung pakiramdam ng living paycheck to paycheck, di ba? Yung pakiramdam na laging aligaga, laging nag-aalala kung saan kukunin ang susunod na panggastos. Nagdudulot pala yan ng phrase response daw sa utak natin. Oo. At ayon sa ating source, kapag palagi kang nabubuhay sa stress at anxiety dahil sa pera, mas nararamdaman mong ligtas na huwag na lang pansinin yung utang. Kaysa harapin. Kaysa harapin, nagiging paralisado ka. Freeze response, parang yung usa na headlight, hindi makagalaw. Ganun ba yun? Yeah. So this raises an important question. Paano ito nakakaapekto sa mga desisyon natin? Dahil sa paralysis na to, hindi ka makagawa ng mga konkretong hakbang tulad ng pag-budget, pag-invest. Hindi ka makagalaw. At dahil hindi ka kumikilos, lalong tumitibay yung paniniwala mong imposible talagang makaahon. Nagiging self-fulfilling prophecy. Grabe! So, what does this all mean? Paano sisirain yung cycle na to? Ang bigat nito. Pero ang maganda, may mga simpleng strategiya na binanggit sa ating pinag-uusapan. Sobrang simple. Halimbawa, mag-set ka raw ng timer, 10 minuto lang. Sa loob ng 10 minutes na yon, ang gagawin mo lang, tingnan yung mga gastusin mo o bank account mo. Ang susi dyan, walang paghuhusga. Titingnan mo lang. Titingnan mo lang. Hindi mo kailangang solusyonan agad. Hindi mo kailangang magpanik. Titingnan mo lang bilang data.
Okay, so tingnan lang, parang exposure therapy? Data na lang, informasyon na pwede mong gamitin para makagawa ka ng mas magandang desisyon sa susunod. Gets ko. So, ang kabaliktaran ng scarcity mindset o yung pag-iisip na laging kulang, Yung abundance mindset. tama, at ito yung paniniwalang sa pamamagitan ng financial literacy at pagpaplano, kaya nating lagpasan yung kahirapan, kahit yung namana pa natin sa mga naunang henerasyon. Dito, kailangan nating baguhin ang tingin sa pera. Hindi ito dapat maging dahilan ng stress. Sa halip, isa itong Kasangkapan. tool para sa seguridad, para sa kalayaan, at para makaduo ng yaman para sa mga susunod na henerasyon. Sa ang hamon sa'yo na nakikinig ay magsimula ngayon. Harapin mo yung isang katotohanan pampinansyal na matagal mo nang iniiwasan. Kahit yung 10 minuto lang. Kahit yun lang, sa huli, ipinapakita ng ating pinag-uusapan na ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso ay hindi lang nasa labas, hindi lang nasa ekonomiya o sa sahod, Nasa loob, nasa isipan natin. nasa loob mismo ng ating isipan. Bilang panghuling kaisipan para sa iyo, ito ang tanong na gusto naming iwanan. Kung may isang numero sa pinansyal na buhay mo, isang utang, ang laman ng bank account mo, o isang bayarin na iniiwasan mong tingnan ngayon, ano ito? Mm. At ano ang tunay mong kinatakutan na isisiwalat nito tungkol sa iyong sarili?